situation is to reconcile. To settle. So, and then settled with them na magkano. Nung una po pumayag sila na, kasi parang ang nangyari po kasi, yung kaibigan ko na, nung ko lang din nalaman na yung palang kaibigan ko, yung nagnakaw ng cheque ko, na binigay niya sa mga tao. So parang ang naghiram po daw niya yata is 20,000. And then, so parang ang ginawa ko po, I have a friend naman din po na tumulong sa akin na siya yung magbibigay muna ng 20K. And then, nakipag-usap, siya rin po yung nakipag-usap sa tao na to. So, pinapunta kami sa isang lugar kung saan parang may lawyer din doon. So, kaya parang medyo nakampante ko kasi it's a lawyer, di ba? Pero nung nandun na kami nang iaabot na po yung pera, bigla po silang nagpapapirma sa akin ng contract na nakasulat doon na nangutang talaga ako sa kanila. So there, sabi po ng kaibigan ko na hindi natin gagawin to. Wala kang pipirmahan, wala tayong gagawin kung ano pa man. Ngayon, kung hindi po daw nila kukunin yung 20K, aalis na lang po kami. So, umalis po kami. Hindi po namin ninano yun. Kasi sabi niya, mas mapapahama ka kung makikipag-agree ka sa kanila na nangutang ka sa kanila ng ganyang kalaki. Totoo. So, buti na lang hindi mo napirmahan yun. Pero anong naging effect nung after that? Po, nahirapan ako makahanap ng trabaho. Dahil po sa situation ko. Pero okay naman po yung legal naman po ako noon. So, part-time lang po talaga maghapon para makapag-provide din po ako sa family ko. Kasi during that time po, may sakit yung mama ko. So, lagi po siyang regular na dapat na may consultation, nag-MRI kasi meron po siyang stroke po sa brain niya. So, yun din po yung naging cause ng pagkamatay niya, yung aneurysm. So, yun lang na, kumbaga, instead na matulungan ko yung pamilya ko, parang dumating sa point na hindi ko na kaya mag-provide sa kanila. So, sa pinagdaanan mo, unang-una, yung criminal case and then yung civil case and then yung hirap na pinagdaanan mo kasi siyempre kailangan mo pa rin mag-provide pero nahirapan kang kumuha ng trabaho and then eventually nawala yung mama mo. Anong ginawa mo para to cope? Paano mo siya nilagpasan? More on po talaga ako ng prayers and to serve God. Parang, pagka po kasi feeling ko na nasa bahay lang ako kung ano-ano po yung pumapasok sa isip ko. So, what I keep on doing is meeting some people, ganun po, na kung saan makakarinig po ako ng mga advices, tapos mga makakatulong sa akin para lumakas yung loob ko lalo. And then, more on, may tinawag po kasi ako na we time, it's between me and God lang. So most of the time, nandun lang po ako sa isang space na yon parate, lalo na pagka nalulungkot ako. And then, parang may katabi po akong kaibigan na nagsasalita po talaga ako. Audible po talaga na sinasabi ko, Lord, nahihirapan ako. Lord, akapin mo ako. Mga ganun. Yun po yung naging parang medicine ko during that time na sa mga wounds ko sa heart. So, during that time, Joanne, sinasabi mo na ang taging nakakuha ka ng lakas sa pagpe-pray, tama? Yes po. Okay. And serving also God. Serving. When you say serving God, you mean to say you are part of a ministry, right? Yes po. Okay. So, during the time, okay, nanalo ka sa unang kaso, yung pangalawang kaso, natalo ka, ano ultimately ang nangyari? Nung pong na yun, hindi po nagtagal, after few months po ng verdict, nahuli po ako. Nahuli ka, bakit? Kinuha po ako ng mga police and then idinitain po nila ako dahil hindi ko daw po mabayaran. So, nag-release po sila ng warrant of arrest. Okay, so hinuli ka ng mga pulis dahil sa kadahilan ng hindi mo mabayaran yung hinihingi ng judge. Worth now at that time 89,000. Yes. So hinuli ka ng pulis, ano nangyari? Yun po, I've been locked up na po sa malaking prison. Okay. Yes po. And for how long ka nakulong? I've been there for 7 months and 3 weeks. Exact. Matagal din. Yun. But still, it's a blessing po because supposedly it's more than 2 years that I have to stay there. But by His grace po, it took me only 7 months and 3 weeks.
Okay, so ibig mong sabihin, Joanne, ang talagang hatol sa'yo ng judge 2 years imprisonment, tama? Yes. Mm-mm. Pero nakatagal ka lang dyan ng 7 months. Yes po. Siguro. So, ano yung, what do you think made that happen? Ano yung naging, what do you think na, bakit napababa yung sentence mo? Ano po kasi nung una po kasi parang, hindi po ba, sabi ko nga, ni-question ko na si Lord, what is going on? Bakit paulit-ulit na lang yata nung nangyari po ulitong sa civil case? Parang, wala na po bang katapusan? Yan po yung lagi kong tanong sa kanya. Ano po ba talaga gusto mo? Sabi ko, if it is your will and it's your way, sabi ko, sige po, use me. Yun ang sinabi ko po noon before po ako talaga mahuli. So, nung nandun na po ako sa loob ng jail, nagulat na lang po ako, yung maraming lalapit sa'yo, and then they will ask you na, pwede mo ba akong pag-pray? Marunong ka bang mag-pray? Wow. So, yun, marami po ako nakausap doon. So, kasi from one jail to another, may mga nakakakwentuhan po ako mga ibang lahi. So, yun, medyo nalungkot daw sila, nagugulat na lang ako. Sabi niya, kung marunong ako magdasal, pagdasal mo ko. And then I taught them also how to pray. So, magpe-pray po kami until sa dinala po ako doon sa pinakamalaking jail. Nung nandun na po ako, syempre po malungkot at the same time, pero sabi ko nga, wala akong ginawa kundi kumanta lang ng worship. So, kanta lang ako na kanta hanggang papunta po kami doon. Sabi ko, if it is your will, Lord, okay, I'm accepting it. Sabi ko ganun, because I know you are always there for me. Hindi ko naman ako iniwan. You will never leave me nor forsake me. Sabi ko ganun. So, nung nandun na po ako sa loob, hindi pa rin po talaga mawala sa isip ko yung, ano kaya plano ni Lord? Bakit ako nandito? Alam naman niya yung totoo. Hindi naman po kasi maalis-alis talaga yung tanong na yun. Na, wala naman ang kasalanan, hindi ko naman alam. Alam niyo po ba yung hanggang ngayon na yung pinahahanap sa akin na dahil nga sabi po ng isa na needle, hindi ko makita-kita. Nung po pala, hindi po pala needle ang pinahahanap sa akin ni Lord. So, anong pinahanap ni Lord sa'yo? Okay. Nung nandun po ako sa loob, nagulat na lang po ako, sabi ko, baka ang pinahanap sa akin ni Lord is yung tao na loko sa akin mismo kasi na-lock up din siya. Okay. Yun ang loko sa akin. So, nandun din siya. Nandun din siya. So, ang naging ginawa ko sa sarili ko, parang kinukonvince ko, it's okay, Joanne, you're going there kasi hahanapin mo siya, makikita mo siya, kakausapin mo siya ng maayos, and tell her na mag-testify na wala kang kasalanan dito, na wala kang alam dito. Because she knows the truth. Kung baga, marami pong tao makakarinig na istorya ko, pero hindi lahat maniniwala sa'yo. So, sabi ko, I convinced myself that, okay, Lord, you saw everything, you know everything, and you know the truth. That's enough for me. This person, sabi ko, na naggumawa sa akin ito, aminin man niya o hindi, alam mo ang katotohanan. Sabi kong gano'n. Nung nandun ako sa loob, hinahanap ko po siya. Talagang ang tingin sa mga pulis, tinatanong ko, sabi ko kung kakilala, ganyan. Until may nakapagsabi sa akin, nalipat siya. Nandun siya dati, pero nailipat siya. So sabi ko, tinanong ko ulit si Lord while I'm praying po. Sabi ko, oh Lord, wala naman na pala dito. Ano po yung gagawin ko ngayon? Wala na po pala hinahanap ko. And then, I heard someone telling me, it's not about yourself. It's not about the people na hinahanap mo or to that person na particular na hinahanap mo. I want you to walk around. Sabi sa akin, Lord. So, I'm walking around and I'm praying na, Lord, ito po ba yung magiging pansamantalang tahanan ko? So, I'm observing, of course. Nakakatakot, syempre magulo. May nagbabatuhan, may naghihiyawan, may mga nag-aaway. So, ganyan palang buhay sa kulungan, ano? Parang typical na pero maayos naman po yung napuntahan ko. Maayos naman siya. Parang kang nasa dormitory lang. Parang nasa dormitory. Kaso kasi maraming tao, kaya may mga ganun talaga. Tapos, nung umiikot po ako, meron po ako nakita na 3 taong nagbabasa ng Bible. So, may Bible sa kulungan? Opo, meron po. Meron po doon na So, nung nandun na po ako, pumasok po ako sa loob, tinanong ko po sila kung ano yung binabasa nila. But I know what they were reading lang. Para lang po maka-catch lang ng attention sa kanila. Parang, meron lang po intention ko doon may makilala kasi wala akong kakilala. When I sat down there,
I asked them, what are you reading? Mm-mm. Tapos sabi po nila sa akin, nagbabasa kami ng Bible. Mhm. Kasi ang ganda ng istorya. So they were reading a parable that time. Pero hindi nila maintindihan kung ano po yung binabasa nila. So we tried to explain kung ano po yung lesson doon. Tapos, sabi niya, parang ang sarap magbasa ng Bible, sabi nila sa akin. Sabi ko, talagang masarap. Kasi sabi ko, diyan natin makikita kung ano yung sagot sa mga tanong. Tama. And it will help us a lot as well para noon mas maging strong tayo. Di po ba? Mag-persevere tayo sa bawat hamon ng buhay na dumarating sa atin. So, to make the story short, nag-end up kami na sabi niya, can we do it again tomorrow? Yes, okay, let's just do it regularly. Why not? That's good, So sabi ko, Lord, may bago na akong friendship. So parang, ang gaan na, kahit na nasa loob ako na medyo nalulungkot ako in one side, pero parang pinagagaan ni Lord yung paligid ko dahil sa mga taong nakilala ko. Right. Not all are okay na masasabi, pero dadaling ka talaga didirect ka ni Lord kung saan kanya gustong makarating. Kasi basta makinig lang talaga. So, kung para na malaman ko po ano talaga yung dahilan kung bakit ako nandun. Tapos po, kinabukasan, hindi ko alam na meron palang ililipat-lipat ka pala. So, akala ko, pagka nandun na po ako. Natuwa lang po ako when they asked them na yung pong mga heads doon na lang ako sa same building na yon. So, Hindi ka pinalipat. Hindi po ako pinalipat. They want me to stay there. So, sabi ko, wow, praise God. Sabi ko, kasi parang may comfort na ako eh. So, nababawasan na yung loneliness ko, yung anxiety ko na ano ba tong pinasukan ko or ano ba tong pinuntahan ko na to, bakit ganito, kasi talagang first time. Because even my family don't know that I am there. At that time. They don't know yet. Pero sa tingin ko, Joanne, no, Ems, kaya ka siguro nanatili doon at hindi ka na pinalipat ng kulungan. Siguro dahil meron ka pang misyon. Meron. Meron po pinagawa. For years na pinagdaanan ko. Until now, parang ang hirap pa rin. Pero God keeps on telling me na I'm still here for you. Wow. I'm always here for you. Kaya po sabi ko, okay Lord, basta landiyan ka lang. Sa kabila ng mga problema mo sa buhay, di ba? Nasa loob ka ng kulungan, di ba? Eh yung wag na wag tayong mawawala ng pag-asa. Totoo yun. It is very inspiring. Right. And although medyo mangyak-ngyak tayo kanina, ganun talaga. Pero talagang marami kami natutunan sa iyo.